Okay, so kwentuhan session ulit tayo 02, 13, 25. So today 7 charts yung pagkukwentuhan natin, no? Pero mabilis lang. Yung topic namin kanina dun sa group, grabe, no? So share ko lang sa inyo. So ang PSEI kahit mag 6,000, 5,000, 4,000, parang may pera pa rin talaga. Parang kailangan mo lang talaga ng patience and maghintay ng mga opportunity. Kasi 'di ba, sobrang nung ang tagal bearish ng PSEI, ang dami nag-alisan dahil walang pera, ganyan ganyan. Pero tingnan niyo, ang daming gumalaw today, do. So meron pa rin. Kailangan niyo lang talaga ng patience. Anyway, so first chart natin is si Keeper. So ito guys, no, ganun pa rin. Nagbe-base pa rin siya, yung mga indicators niya is nagre-reset lang. Pero very bullish yung chart niya, is trading above the MAs. Tapos yung volume nito ngayon is 30 million. Tapos parang 28 yata o 26 million doon is net foreign buy. So sobrang lakas talaga ng net foreign buy nito. So ito ang in-expect natin dito is just magbe-base lang for a possible bullish move or breakout later on. Kasi ano na to, at the high na or 52-week high na. So, very bullish si Keeper. Ganda rin ng volume, ganda ng net foreign buy. So, makikita nyo yung volume niya ngayon, it's above average. Tapos yung next natin is si STI. Ito si STI, ganun din. No? Ang ganda ng chart ni STI. Tapos may news to kanina na parang meron silang bagong school na itatayo sa Alabang yata. So, bagong campus. So, i-check nyo na lang yun sa PSE Edge if interested kayo. Basahin yung disclosure na yun. Pero si STI, ganun pa rin. Parang nagbe-base pa rin siya for a possible breakout or bullish move. So, si STI, ano na to, parang June na to or parang ripe na siya for a breakout. So, kanina nung may news, ang ganda nung galaw niya, nag 1.52 na siya kanina. So, yan parang tinitest na niya yung resistance kasi dyan siya nauntog recently. So, 1.52 yung resistance talaga ni STI. So, tingnan natin to sa coming days if kaya niyang butasin yan. So, ngayon parang tinitest na niya. And tingnan natin kung mauuntog or magre-range trade lang or magbe-breakout later. Pero ganun pa rin, no? Kasi it's trading above the MA. So, very bullish to. Tapos ang ganda ng news. Tapos yung average is above average din. So, ganda. So, personally, akala ko magbe-breakout na si STI kanina dahil doon sa disclosure. Anyway, next ito is si PX. Ito guys, no, sobrang solid tong PX na to. Ang daming meron ito sa group namin. And at the same time, maraming group na yung nag-hype nito kasi mataas ang metals yata sa world market. So ito very interesting dito sa coming days kasi net foreign buy siya today pero grabe yung volume nito today guys. Sobrang above average, talagang ang laki. Tapos if makita niyo yung galaw ni PX, yung resistance niya is nasa around 3.50 area. So ilang beses na siya nauntog dyan sa level na yan. Makita nyo. Tapos kanina finally nag-breakout siya doon sa 3.50 level. Tapos ang pinaka support naman nito is around nasa 2.50. So medyo matagal to nag-sideways, matagal to nag-ipon ng lakas, matagal to nag-range trade lang, makikita nyo. Tapos very interesting to guys tomorrow, no. Makikita natin if talaga malakas siya. Tingnan natin kung paano siya gagalaw sa 4 pesos level kasi 4 pesos yan yung previous support niya. So tingnan natin kung magte-turn into a resistance siya diyan or magiging support niya ulit and bubutasin niya. So, grabe yung galaw ni PX, sobrang lakas. And at the same time, guys, no, dahil ang daming gumagalaw ngayon, so just make sure na meron kayong slice and trail stop or meron kayong trail stop. So, wag kayong greedy masyado. Dapat meron kayong plano paano mag-exit. So, yun, no. So, congrats sa merong PX. Ganda, sobrang ganda ng galaw. Next natin is si Converge. Ito si Converge, grabe rin to, biglang sumipa kanina to. Ang ganda ng galaw. Tapos si Converge, makikita niyo nasa isang malaking console lang siya, no? Nagko-console lang siya dito sa area na to. So actually yung galaw niya kanina nasa resistance na 'yon. So ang resistance niya is around 17.40-50 area. So tingnan natin to guys, no, sa coming days. Kasi medyo bullish yung chart niya, is above the MAs. Ganda rin ng volume niya kanina. So tingnan natin kung magre-range trade pa rin siya and mag-stay siya dito sa box natin, mag-iipon pa na lakas for a possible bullish move or bubutasin na niya yan sa coming days. So, parang 3 days ago, tapos kanina, tinitest na niya yung resistance. So, tingnan natin kung kaya niyang i-break yan and mag-stay above it for a possible bullish move and later on, panibagong base dito. Yun, so very interesting si Converge. Tapos next natin ni CJFC. Ito si JFC, grabe yung galaw din ito.
So ito guys, no, sobrang laki ng range nito ni JFC. May kita nyo yung support niya around 210 to 200. Tapos ang resistance niya is around 270 to 280. So yung kanina, yung galaw niya, 10% yun. Tapos sobrang laki ng volume, almost 1 billion. Kasi tapos nasa gitna lang siya ng range. Tapos ang news kasi kay JFC, yung before may parang 40% lang na 40% lang of foreign ownership. So tinanggal 'yon. Ngayon parang unlimited na yata. So basahin niyo na lang nasa edge 'yon. Kaya lumipad si JFC. So very interesting to si JFC sa coming days sa 270 280 area. So tingnan natin kung kaya niya butasin 'yan and gumawa ng panibagong base dito later on. So yun, no? So congrats sa meron JFC to. Grabe to. So actually do sa group namin pinag-uusapan PX saka plus. Pero grabe si JFC pinakamataas nung tinalon sa kanilipad. So solid move. So next natin si SGP ito guys, no. Si SGP recently nag-rally to. Tapos nag-pull back siya. Tapos ngayon grabe yung galaw ni SGP. So, mapapansin niyo ang ganda ng galaw niya. Nag-bounce siya talaga sa support. And at the same time, it's trading above the MAs, tapos nasa resistance na siya. Ngayon, tinitest na niya yung resistance. Kasi 12 pesos is, naging resistance yan ilang beses na. So ngayon, tinetest na niya, tapos nauntog siya doon. So very interesting to, guys, bukas or next week. Malalaman na natin if mauuntog siya and magre-range trade lang dito, or bubutasin yan and gagawin niyang support. Tapos dito siya sa panibagong base niya for a possible follow through later on. So ang ganda rin ng galaw nito, above average din yung volume. So solid yung galaw. So last natin is si Plus. Ito grabe to si Plus guys, no. So kaninang umaga, pagka-open ng market, merong 89 million na cross. Si Wealth yata yun. Tapos net foreign sell to Pero kahit net foreign sell siya guys, chart-wise ang lakas nito, above the MAs, tapos blue skies na to. So wala na silang kalaban dito, yung mga nagtitipi lang, tapos maganda rin yung fundamentals. Just tingnan nyo yung volume above average. So grabe, may kita nyo, nag-console na lang siya ng mabilis. Tapos nag-breakout na ulit. So ngayon, panibagong at the high, panibagong 52-week high. So sobrang blue skies na to guys. No? So sobrang congrats sa meron. Pero at the same time, ganun pa rin. Kahit malakas yung chart, it's above the MAs. Tapos kahit fundamental wise, okay siya. Dapat meron, tapos lalong-lalo na if mababa yung base niyo tapos gain na kayo, dapat meron kayong plano paano mag-exit. Dapat mag-slice kayo or trade stop or kung gusto lang niyo i-ride dahil feeling niyo mataas pa to, huwag kayong mag-slice. Pero dapat meron kayong trail stop or meron kayong binabantayan na level na pag na-break yun, magti-take profits sa kayo. So, wag kayong magbabalik ng profits sa market. Pag gain na kayo, dapat i-protect nyo yun. So, pag ganito, nag-gain na kayo, ito yung parang pinakamasaya na situation kasi pwede kayo mag-average up tapos wala nang naka-risk, diba? Ang naka-risk is gain nyo na lang. Anyway, pwede natin i-expound yun or mas i-explain natin later on. Pero, grabe. So, sobrang daming sumaya ngayon sa PSEI. So, may pa-Valentine si PSEI. So, congrats guys sa mga meron. Bye.